Okay, so fourth in my ranking is The Substance. It's a pretty popular, universally liked and loved film. With the exception of Ralph, maybe, kasi wala sa top 10 niya. And I think he will give me his thoughts about after kung i-share why I like this film. So yeah, ano siya? First, Demi Moore. Parang meron akong soft spot for Demi Moore kasi Ghost is one of my favorite films ever. And nakita ko yung potential. Wow, nag-a-assess, autoridad. Anyway. Agent. RM. Kadiri ang po dyan. Anyway, parang I've always thought na sobrang galing na artista nitong si Demi Moore, and I was wondering why she is not being given roles na ma-showcase siya talaga yung talent niya. Wala magandang character na I guess awards worthy, but na hindi ko alam kung tamang criteria ba for an artist like her, but that's another discussion. Anyway, so nung pinanood ko to, narinig ko na it premiered sa Cannes Film Festival, if I'm not mistaken. So when I watched it, akala ko parang regular na art house film lang. And I was kind of surprised kasi I think sinubvert na yung expectations ko in a way na nag-all-out camp and satire siya sa dulo. Like parang the last 5 minutes of the film, tumatawa lang ako ng malakas. And I know na parang hindi yun okay for some people because I've talked to, I think, a local writer here for, I think, ABS. Parang di niya nagustuhan yung ending. But I really liked how it ended. And yeah, parang we were introduced to another great actress in Margaret Qualley. Yeah, so I really like this one. Unpopular opinion. For someone na exposed sa horror, lahat ng pinakita ng The Substance ay hindi na ako nabigla kasi. And yung dulo, para sa tawang-tawa ko kasi feeling ko fuck you yun sa lahat ng mga nag-expect ng horror na yung alam mo yung mga horror na typical na parang tangina. This is gonna be bleak. Totoo. Pero hindi. Yung tonal shift sa dulo na parang parang feeling ko middle finger yan sa mga taong iba yung expectation sa ganung klaseng. Parang, do you think this is serious art? Parang totoo na parang tangina yung inaasahan nyo na yung movie reviews nyo tungkol sa beauty whatever shit. Though totoo naman yun. Yeah. It's very explicit naman yung presentation sa pelikula pero gustong-gusto ko talaga yung ending na parang middle finger siya sa mga taong may sa mga aficionados na may predictable na expectations. Tingin mo ba dapat in your personal opinion, do you think Demi should have won over Mikey over this role? Yung 2024 kasi para siyang yung year ni na Kate Blanchett at Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh. Na I was really rooting for Kate Blanchett to win, pero hindi ko kasi din talaga matatanggal yung fact na ang galing talaga ni Michelle Yeoh sa Everything Everywhere whatever shit. Same sa year na to kung ang pag-uusapan lang natin ay si Demi Moore and Anora Mikey. Ang should win ko I see Demi actually. She deserves it naman talaga. Hindi lang dahil sa ang tagal niya na sa industriya, blah, 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 whatever. Pero yung work mismo na ginawa niya sa pelikulang yon ka-Oscar naman talaga. Yung kay Mikey naman kasi feeling ko na-overlook lang ng tao na parang, puta, mas maraming effort si Demi na ginawa. Pero hindi nila na iisip na ang natural kasi ng performance ni Mikey. Alam mo yun. Pero for me kahit si Demi yung should have won ko kasi tapos na so should have won. Feeling ko mas happy yung puso ko kung si Fernanda Torres ng Brazil yung mananalo or yung nanalo kasi I'm Still Here, it's a really good film. Hindi ko na lang siya naisiksik dito kasi parang I don't wanna lie to myself. Okay. Alam mo yan, parang it was a really good film pero hindi ko na kasi alam kung challenging ba siya panoorin? No. Hindi ba? I mean, if you're into historical shit. Okay.
Period piece nga pala yeah, siya. Ang ganda niya. Pero hindi ko na lang siya maisiksik sa top 10 kasi putang ina, ang dami ng magaganda. Alam mo yan? Okay, number 4 ko ay The Wild Robot. May shipwreck, tapos yung AI robot na yon apparently female kasi female yung voice. Stranded siya sa isang island. Okay. So, bigla siya nagising as a robot, as an AI robot, tapos di ba yung AI, service-oriented? Kailangan nila ma-fulfill yung task, parang ganun. So, namuhay siya with animals. Okay. Hanggang nagkaroon siya ng anak-anakan doon na hayop. So, yun na lang yun. Parang okay. Grabe yung iniyak ko dito. Parang sa lahat ng nasa listahan ko, dito ako may maraming niluha. Okay. Tapos, kaso iniisip ko, sapat na ba yung basehan as my number 1? Anyway, personal ko naman yun. Ang pinakagusto ko sa pelikulang ito ay dalawang bagay. Though yung nakikita ko sa mga tao ay yung motherhood, yung ganyan, yung mga nakakaiyak naman talaga. Pero feeling ko komentaryo siya sa AI, kung gaano nagre-rely yung generation natin ngayon, lahat sa AI. And number 2, kung isi-stretch mo lang, kung ipipilit mo, pwede siyang maging queer family setup shit. Kasi, hindi nagmamatter yung gender sa quote-unquote motherhood. Alam mo, akala ko dahil robot. So, wala talaga gender. So, walang binary. Exactly. Though female nga yung voice, putang kinabahan ako sasabihin mo. Exactly. Totoo. Parang, yung robot na yun ay naging nanay sa isang ibon. Kala ko naging non-binary. Naging nanay child. Walang ko. Okay. Yeah. Pero nakikita mo yung setup na pwede kayong maging magkaibang species. Pwede pa rin kayo mag-form ng family. Okay. Alam mo yan, na hindi nakasalalay sa heteronormative shit ng society. So may mga ganong commentary siya na hindi ko alam kung lantaran yun na ibinibigay ng pelikula, pero yun lang yung mga nakuha ko dun. Though, yung commentary about our present world na nakarelay sa AI, very blatant naman siya.